Hello, good morning from Kuwait, mga lalabs, mga vayon. Miga love, shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon saan man sulok ng mundo. Miga love, shoutout po sa inyo, lalo na sa mga kapwa ko po OFWs around the world. So, yung topic natin ngayon mga kababayan na si dating Presidente at kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at isang congressman sa Davao City ay tinanggal ni Martin Romualdez na tambaloslos dahil nga sa hindi pagpirma ng kanyang resolusyon na ginawa noong Lunes kung saan nag-resume ang Congress para protektahan si Martin Romualdez na tambaloslos at yung mga kongresista sa pangangamkam sa kaban ng bayan. Gumawa sila ng batas si Martin para sambahin siya ng mga kongresista. Ihimod sa kanyang puwit, hahalik sa kanyang kamay at paa. So, tawag dito, mayroon dalawang kongresista, yun nga si Gloria Arroyo dahil wala siya sa Pinas, nasa ibang bansa, at yung isang kongresistang taga Davao hindi pumirma doon sa resolusyon na iyon, abay tinanggal sa pwesto. Wala na silang katungkulan sa Congress bilang Deputy Speaker. Sinipa sila ni Martin. So, yung pangalawa nating topic mga kababayan ay si VP Sara sumagot na doon sa tatlong itlog na bugok ng mga dilawang pink si Pipi, Barry Gutierrez, na nagtatago ngayon sa Malacanang na dinideny ni Mamshi. Itong asawa ni Monson yata yun at saka yung isang IT expert ko no na si Abel Gas. Hindi yan siya. Abel Gas. Si Gas Lagman, anak yata ng buhayang Lagman sa Kongreso. Yun siya. Pinasuhan na si BP Sara kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin at si DBM Secretary Amina Pangandaman patungkol doon sa 125 confidential funds ni VP Sara na nagastos kuno sa loob ng 11 days lang. Nagaling din naman iyon sa opisina ng Presidenteng Bongbong Marcos. So bakit hindi kasali si PBBM kinasuhan? Unfair no mga kababayan. Utos kasi ito, sabi ni Maharlika, ni Mamshi, ni Midosa, yung babaeng ahas dyan sa Malacanang. Yung malaki ang tiyan tapos yan, butlog, sabi nga ni Maharlika. So, unahin natin itong mga kababayan dahil nag-file ng kaso itong tatlong bugok na itlog na utusan ni Mamshi sa Korte Suprema about sa confidential funds ni Inday Sara. Sumagot po si BP Inday Sara sa kanila. No? Kala siguro nila matatakot si BP Sara. Tingnan po natin. Assalamualaikum. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Lalo na sa napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran.
Assalamualaikum. Sandali lang. Bakit yun? Ang bilis. So, yun, mga kababayan. Alam niyo kung bakit parang kampante lang si VP Sara or kung ano pa man, no, na sige, magkaso kayo dyan. Okay lang. Bakit? Dalawa kasing matatamaan dito mga kabayan. Hindi lang naman si VP Sara. Kasi kung sabihin kasi ang sabi dito ng mga tatlong dilawang pink CPP na ito na ngayon ay aso ni Mamshi. Ito sila Barina Gutierrez. Humihimod ngayon sa puwit ni Mamshi, no, sa Malacanang. Tawag dito. Kapag sinabi kasi ng dating, ano ba yan, si Lucas Bersamin, Associate Chief Justice or Chief Justice ba talaga yan dati, retired? Something ganyan, no? Sinabi niya na constitutional, Chief Justice na yan ng Korte Suprema, retired, no? Constitutional daw ang pag-transfer ng pondo ng Office of the President to the Office of the Vice President. Ang pira kinuha mula sa contingency fund na mayroong pondo doon na 7 billion pesos. Kasi nga 'di ba ang termino ni PRRD ay nagtapos sa kalahati ng taon. Ganon din siyempre yung Vice Presidente. So yung Vice Presidente dati na si Leni, wala man yung budget ang OVP na walang confidential funds dahil wala din naman siyang trabaho. Ginampan ng trabaho. Binigyan siya yung Tatay Digong, di ba anong ginawa niya? Puro pa diyan sa sa housing nung una, NHA. Wala siyang ginawa doon, puro pa media. Pagdating naman panay siya puna doon about sa mga droga-droga, inupo din yung bilang drug czar. 18 days lang siya. Nag-resign na siya kasi bakit? Alam niyang tutsugiin na siya ni PRRD. Wala siyang ginawa. Kundi pumunta doon sa American Embassy para iwan ko kung ano yung nanghihingi ng tulong doon si Leni. Gusto niyang kunin doon sa CIDG yata yun. Sa PDEA pala. Yung information about sa drugs. Baka isend niya doon sa US or kanino man. Mga kilala ng mga drug lords. Dito yung mga pangalan ninyo kaya mag-ingat kayo. Yung intelligence ng CID ng PDEA. Kaya nagalit si Tatay Digong, tinanggal siya. Wala siyang 18 days lang. Hindi naman siya totally tinanggal, nag-resign si Leni. So yun, wala siyang budget sa OVP that time. Unlike VP Sara ngayon, na binigyan siya ni PBBM ng trabaho dyan sa DepEd, tinanggap naman ni VP Sara kahit hindi yun ang gusto niya. Sa DND sana siya, Department of National Defense. Iwan natin kung bakit hindi siya doon inupo ni PBBM. Baka na may naghulhog kay Pangulong Bongbong Marcos na baka traitor rin siya ni VP Sara. Ginampanan naman ni VP Inday. So, kailangan niya ng budget, of course. So, yun na nga, no? Kapag sabihin ng Korte Suprema na kasi sabi ni Lucas Bersamin, konstitusyonal ang pag-transfer ng pondo from Office of the President to the Office of the Vice President. So kapag sabihin ngayon ng Korte na unconstitutional, ang unang matamaan dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Hindi si VP Sara ang unang matamaan dyan. Bakit? Gumagawa pala yung Office of the President ng anomalya. Gets nyo? Hindi lang si VP Sara. At kapag sabihing ibalik iyon ang pera, hindi na yun mababalik. Bakit? Nagastos na. Tapos, may ipapakita doon ang Office of the Vice President kung saan nila ginamit ang pera dahil nakagawa na sila ng report at nasubmit na nila iyon sa COA. Kaya mag-ingat-ingat itong tatlong bugok na pink CPP na to, ha. Kala ninyo, hindi niyo man sinali ngayon si PBBM dyan sa pagdemanda-demanda ninyo, pero matatamaan si PBBM dyan dahil yung budget galing sa opisina niya. Ibig sabihin, ulitin ko, ang opisina pala ni PBBM, kung sabihin ng korteng unconstitutional yun, may anomalya dyan. Di po ba?
So, dito tayo ngayon sa tanggalan issue sa Kongreso dahil hindi humimod ng puwet or hindi lumuhod itong dalawang kongresista sa kanilang poon na si Martin Tambaloslos Romualdez. Tinanggal na sa Deputy Speakership sina Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Congressman Isidro Ungab. Dahil dito, papalitan sina Arroyo at Ungab nina Isabela Representative Tony Pet Albano at Lanao del Sur Congressman Yasser Balindong. Magugunita ang kaalyado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sina Arroyo at Ungab na nagpakawala kamakailan ng maanghang na salita laban sa Kamara na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Una rin kinumpirma na kapwa hindi pumirma sa House Resolution 1414 ang dalawang kongresista na nagpapakita ng suporta sa liderato ng House Speaker. Ayun. So, ganon na ba ngayon kadiktador si Martin Romualdez at ka-powerful dyan sa Kongreso? Kapag hindi sumunod sa kanyang gusto, tanggal kayo. Di lang naman yan ang ginawa niya. Ang matindi pa nga dyan yung ginawa niya kay dating Congressman Arnie Teves. Anong ginawa ni Martin Romualdez? Binayaran. Tatay Digong may sabi na niya, he swallowed, Romualdez, he swallowed. Ano ba yung sinwallowed ni Martin Romualdez? Hindi pera. At si Tatay Digong din ang nagsabi na binabayaran ni Martin Romualdez ang bawat kongresista para lumuhod sa kanya. At kung ano yung gusto niya, sunod-sunuran ang mga kongresistang iyon. Gaya na nangyari ngayon. And nung una kay Arnie Teves, gusto niyang tanggalin. O di tinanggal niya, di ba? O sino ngayon? Walang congressman doon sa lugar ni Arnie Teves at ngayong parang bukas yata, snap election doon at tatlong kamag-anak doon na pamilya ni Digamo yung namatay, ang maglalaban, mag-aagawan ng pwesto na akala mo mga aso na nag-aagawan sa isang boto. Kung ano ang ginagawa na kay Teves, si Teves daw terorista, siya pinuno. Ano nangyari? Absuelto si Teves doon sa mga kinasong mga armas. Terorista pa ba si Teves? Hindi na. Tinanggal nila dahil daw yung stale doon, wala daw mga baon yung mga bata sa eskwelahan dahil nga nalulong sa sugal ang mga magulang. Nung natanggal yun o tinanggal nila, inalis kay Teves, ang kanyang mga STL business doon. Sino yung pumalit? Yung nagyaw-yaw. Sila Fritz Diaz, Ferrari. Janice Digamo. Sila yung humawak doon ng mga negosyo dati ni Teves. So ngayon naman, ito, si Gloria Arroyo at si Ungab tinanggal bilang mga deputy speaker sa Congress dahil hindi sila pumirma. Ganang sinasabi ko na self-resolution ni Martin Romualdez na protektahan siya ng mga kongreso at protektahan din niya yung mga kongresistang kanyang mga aso. Hindi din dumalo, hindi pumirma si Gloria dahil nasa ibang bansa. Ulitin ko lang. Tapos si Ungab, andun pero hindi pumirma. So ang nangyari, tanggal sa pwesto. So ganoon si Martin Romualdez, kabalasubas, mga kababayan. Which is, yun lang sinasabi natin democratic country tayo at mayroon tayong karapatan magdesisyon, bumoto, kung ano-ano pa yung desisyon natin. Bakit hindi yun respetuhin? Kasi ang gusto ni Martin Romualdez na Tambaloslos, lahat ng mga tao, lalo na sa Congress, luluhod sa kanya. Mahirap to si Martin Romualdez pag nagiging presidente to. Gaya ulitin ko. Matindi pa ito kay dating Pangulong Marcos Sr. Diba? At matindi pa siguro ito kay Hitler. Hindi natin alam pag presidente ito, baka saniban to ni Hitler, mga kababayan.
Ano si Martin Romualdez? Ngayon pa nga lang, speaker pa lang to ha. Nagpakita na siya kung gaano siya kagarapal na tao. At yon pa, gusto ninyo magiging presidente, todas tayong lahat dyan. Ganon siya ngayon eh. Kapag hindi ka sasang-ayon sa kanya, yung budget mo kulang, bawasan na yun 50%. Tapos, wala kang tanggal ka kung ano man yung katungkulan mo sa Kongreso. Diba? Nagpapakita lang po ngayon si Martin Romualdez, mga kababayan, na hindi siya po karapat-dapat na magiging presidente. So, hanggang dito lang po muna. Sa next topic na natin, mamayang gabi siguro or bukas, yung about doon sa kanyang pagdadrama. No? Natatayo daw siya na hindi natin alam kung ano yung tatayo doon at titindig sa kanya. Kaya hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.